Hi mga mare! Another day, another mini vlog na naman po tayo for today's video. Araw nga ng Sabado ito mga mare, at nung araw nga na iyon ay luluwas kami at pupunta kami ng Manila. Parang aga ko ngang nagising nung araw na yan dahil maaga kaming aalis. Gusto kasi ng aking mood rebels na maaga kaming umalis para maaga rin kaming makauwi. Makagayak na nga kami mga mare ay sinundo na namin itong aking si mood rebels. Ali alas 8 nga ang usapan namin pero na-late kami ng isang oras. Ali alas 9 na nga ng mga oras na yan. Kapag nasa daan nga ay dumaan na muna kami dito sa isang hardware dahil may bibiling materyales. Sa halip kasi nasa Manila pa kami bumili ay dito na lang kami sa Bulacan bibili mga mare. Unlock naman at kasya dito sa aming sasakyan kaya okay lang. Habang naghihintay nga kami ay chika-chika muna kami nitong aking si Mudra Bells. Magbibideo nga ako ay naka-side view yan at ayaw yatang makita ang kanyang kagandahan. Dogmati nga pala ang binili namin dahil magpapagawa kami ng kulungan ng aso. Pag nasa daan nga kami ay gusto daw ng putong puti nitong aking si Mudra. Dito kami napa-stop sa isang bakery. Dahil maaga pa nga ng mga oras na yan, syempre masarap ang pandesal. 3 klaseng ang tinapay ang binili nila dyan para nang sa ganon ay may kinakain kami habang nasa daan. Una ko nga tinikman ay itong pandesal at masarap naman siya. Mas masarap sana ito mga mare kung may kapartner na kape. Pero sad to say, hindi talaga ako nagkakape mga mare. Sarap talaga ang pandesal pag mainit-init pa. Anyways, maiba naman tayo. Sobrang dalang nga lang naming magkita at magkasama ngayon nitong aking si Mudra Bells. Kasama nga lang pala kami niyan pag tinatawagan niya ako, naluluwas daw kami. Siyempre ako bilang anak niya ay hindi talaga ako makakatanggi mga mare. Ay katakot ko lang sa nanay ko, baka hindi ako bigyan ng pera niyan. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 ay oo na agad mga mare. Sobrang bait kaya niyan, kaya naman love na love ko yan. Sa daan nga kami ay nakita ko naman itong cute na sasakyan nato. Ako attention nga ito dahil sobrang cute niya at ang ganda niya mga mare. Tumama talaga ako sa loto ay bibili ako niyan. Nang nandito na nga kami sa may Mindanao Avenue ay lumiko na kami mga mare. Pupunta kasi kami ng Valenzuela kaya naman dito na kami nag-exit para malapit. Buti na nga lang ngayon ay marami ng mga alternative routes na madali kang makakarating sa iyong pupuntahan. Naman lalong napabilis ang aming biyahe. Tinangalang at walang masyadong traffic ng mga oras na yan. Fast forward nga mga mare ay nandito na kami sa Valenzuela. Hindi nga po pala nakakaalam ay ito nga po pala ang pinapagawa kong bahay. At katas nga po pala ito ng aking pagbablog. On and off nga po pala ang pagpapagawa nito dahil lagi akong nauubusan ng budget. Kaya naman pag hindi pa po ito natapos ay baka abutin pa to ng 2 taon. Anyways, okay lang dahil nakikita ko naman yung pinagpaguran ko. Di pa nga kami dumarating dito mga mare ay sinabihan ko na yung aking katiwala na siya ay magluto na ng aming tanghalian. Nang dumating nga kami dito ay ready to eat na. Kita nyo naman talagang maaasahan itong aking katiwala. Ito nga pala siya dyan ng sinigang na bangos na may kasamang hipon, na sapsap at meron pang chicken nugget. Kaya naparami nga ako ng kain dyan at talagang nakadalawang balik ako dyan mga mare. Dito ko kasi ang bangos, lalo na yung sinigang, kaya naman yung pinakamalaking parte ang kinuha ko dyan. Parte nga ng bangos ay yung tiyan, ang pinakapaborito ko mga mare. Naman bangos pa lang ay talagang mabubusog na ako. Sobrang nabusog nga ako, kaya naman thank you Lord sa amin pong kinain. After nga namin kumain ay nagpahinga nga lang kami sandali at kasama ko nga itong aking katiwala. Sobrang bait kasi niyan at talagang close na close kami niyan mga mare. Forward nga mga mare ay ito talaga ang pinunta namin dito. Paggawa kasi kami ng mga cabinet sa bawat kwarto at ngayon nga ito susukatan. At 4 na kwarto nga pala ito mga mare. Yung 3 ay katamtaman lang ang laki at yung isa naman ay master's bedroom. Gusto nga ng aking katiwala ay puro aluminum ay kakabit na cabinet dresser dito sa mga kwarto. Para iwas anay na rin at talagang matibay. Kung ang hanap nyo nga ay maganda, matibay at dekalidad. Pinyo lang po itong si Carodel at tiyak magkakasundo kayo. No. 1 hour later. So, ayun po yung special guest. Special guest. Ayan nga mga mare, magmimerienda naman kami. Puto nga pala ng pansit itong aking katiwala para sa aming merienda. Po ang salamat. Salamat alalay.
Tikman nga natin mga mare. Husgahan natin kung may ibubaga ba itong aking katiwala. At wala akong masabi. Masarap siya. Good job! At dahil dyan, may umento ka sa akin. Yan nga po palang nasa gitna na yan ay tito ko po yan. Dito rin po sa Valenzuela nakatira. Talaga nga pong masarap itong merienda namin at ito nga pong si Carudel ay makatatlong bumalik. Na after 30 minutes nga po ay pumunta naman kami sa monumento ng aking asawa. Sabay kasi sa aming umuwi yung aming dalawang anak at nagpasundo nga sila dito sa monumento. At nasa Manila nga sila ay hindi sila nagkikita at hindi sila nagkakasabay umuwi mga mare. Nga po pala ang dalawang anak kong babae na nakatira dito sa Manila. Yan pong nakaputi na yan po ang bunso namin na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang ospital dito sa Manila. Yung pong isa ay kumukuha ng nursing at gagraduate na next year. Papahinga nga lang kami ng konti dyan mga mare dahil pamaya-maya lang ay uuwi na rin kami. Malayo pa kasi ang Bulacan at 2 oras din namin tatakbuhin yon mga mare. Kaya naman sa mga oras na ito ay ready to go home na kami. Sa totoo lang mga mare, bago po matapos ang vlog na ito, gusto ko pong sabihin na hindi po sa akin yung bahay na yan. Ako pala ay bahay ng aking katiwala at kapatid ko po siya. Medyo maliwanag pa nga ng mga oras na yan pero inaasahan na namin na gagabihin din kami sa daan. 2 oras nga din po ang biyahe from Manila to Bulacan. Buti na nga lang ay walang masyadong traffic. Fast forward nga mga mare ay nandito na kami sa San Miguel. Over nga kami dito sa Chowking para naman kumain ng aming hapunan. Sobrang bilis nga ng transition at kita nyo naman kumakain na kami. Mga mare, kain po tayo. Sobrang nabusog nga ako kaya naman thank you Lord. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!